ka. Kahit sa dilim, naghihintay pa rin. Umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking inihintay. Sadya kaya ang buhay sa mundo ay kay pait, walang kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha at ang aking pangarap ay unti-unting matutupad. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko? At sa dilim, hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko? At sa dilim, hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa Malayo pa ang umaga. Si Chubestre, maliit pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan niya sa tatay ko. Dahil ang tatay ko at si Chubestre ay magpinsang buo. So, close sila. Sinasabi na rin sa akin ni tatay yon. Kahit si Chubestre sinasabi na talagang magkadikit sila ni tatay. Ang tawag niya nga kay tatay ay pinsan. So, nakalakihan ko yung mga naging bahagi ni Chubestre sa buhay namin. Unang-una sa mga kwento ni tatay. Pangalawa, syempre nakita ko rin sa mga ng personal nung lumalaki ako. So sa Chubestre, pagka umuwi yan, lagi nagpupunta yan sa bahay, laging kung ano yung binibigay sa amin. Kahit sabihin mo na medyo meron din siyang konting kalokohan, hindi naman mawawala yan. So, pero si Chubestre ay talaga matingin sa amin. So, lagi siyang nakagabay, nakatanong kung ano na nangyayari sa buhay namin. Tsaka sa pagme-message sa amin, sa dami nga ng account niya sa Messenger, sa Facebook,
Di ko na maintindihan kung saan ako magme-message sa kanya. So hanggang sa messenger, sa social media, nagkakausap kami. So si Chubestre, siya yung tipo na talagang kahit gano'n ang style niya, makalokohan, pero yan yung taong hindi kami kinalimutan. So sa inyo, Chubestre, saludo kami. Ako, tsaka pamilya namin, lalong-lalo na sa side ni tatay. So, thumbs up. We love you. Si Chubestre, nakilala namin siya nung maliit pa lang kami. Pag umuwi sila dito sa Pilipinas from Australia, masiyahin siyang tao. Hindi lilipas yung uwi nila na hindi sila dadaan sa amin. Kung titignan mo si Chubestre, mukha siyang stricto. Miski sa pagsasalita, siguro nakuha nila yung sa baluyot kasi miski si tatay ganun din magsalita. Pero once na nakilala mo siya, makikita mo yung side na masiyahin siya. Nakakahawa yung tawa tsaka yung ngiti niya. Kala mo masungit. Pero pag biniro ka na, matatawa ka dahil makalukuhan ng mga biro niya, talagang tatawa ka. Iyan ang mami-miss namin sa kanya. Kaya malaking kawalan siya sa angka ng baluyot. Kasi isa siya sa taong masayahin talaga. Yung aura niya, makikita mo malayo pa lang, nakangiti na. Pag once na nandito siya sa Wawa, makita ka niya sa daan, hindi pwedeng hindi ka niya batiin. Agad niya sasabihin na, oh, saan ka galing? Ganon. Hindi siya yung mang-iisnabo, siya pa yung kusang lalapit sa'yo. Saka sila, buong pamilya nila, mula kay Bestre, kay Aida, saka sa dalawang anak nila, iyon ang sa pamilya nila, ang hindi sila nawala ng pag-alala sa amin na sila ay pag dumating kaagad pumupunta. Minsan nga dumadating yan ng alas 11 na ng gabi, kabababa lang sa van. Nagugulat kami, may tumutok-tok na rito sa amin Sabi namin, sino to? Kaya pala, sila na. Sila mag-aama. Pumupunta na kaagad kahit nakakadadating pa lang nila. Kaya, masasabi ko, saan ka man naroroon, Silvestre, maganda kang halimbawa sa amin, nakakatuwa ka sa mga pinsan ni Edo. Kayong pamilya ang hindi nakalimot sa amin. Sa pamilya ni Chubestre, pagpe-pray namin kayo, maging matatag kayo palagi. Gaya ng naranasan namin nung nawala si tatay, mahirap. Talagang mabubuhay ka na lang na sasanayin mo yung sarili mo na wala na yung isa sa pinakamahalagang tao sa buhay nyo. Pero sabi nga, lahat ng nangyayari sa buhay, merong plano yung Diyos. Kaya magpakatatag kayo, tsaka pray lang lagi, tsaka lagi kayong mag-bind. Kasi kayo din sa isa't isa yung tutulong para sa araw-araw or makayanin niyo yung mga pagdadaanan pang challenges. Kaya mula sa aming pamilya, maraming salamat. Hanggang sa pamilya ni Silvestre, sa pag-uwi nyo na lang uli rito, magkita-kita tayo. Salamat sa lahat. Bye po. Bestre, mahal kong pamangkin, alam kong nasa piling ka na ng ating Panginoon. Binigla mo kaming lahat sa iyong paglisan. Pero hindi ka namin malilimutan, lalo na ako, ikaw na palagi ang
hindi nakakalimot sa akin na magpadala ng mensahe tungkol sa ating Panginoon. Sa tuwing nandito ka sa Pilipinas, hindi mo ako nalilimutan na dalawin. Sa tuwing nandito ka, maraming salamat sa iyo. Mahal na mahal kita, Pestre. Salamat sa asawa mo na si Aita at sa dalawang anak mo na si Mary Jane at Mary Grace. Mahal na mahal ko kayong lahat. Hello, para sa pamilya ng aming kapatid na si Silvestre or Enteng at ganoon din sa kanyang mga kaibigan nakakilala sa kanya. Masasabi ko lang na bilang kapatid, naging mabuti naman siya. Although may mga pagkakataon na may mga napag-uusapan na hindi naiwasan, may mga kamalian na hindi lahat naman tayo ay tama. Ganun pa man, ang nasa isip lang din niya yung kabubuti ng kanyang pamilya. Ako'y na titiwala na o naniniwala na ang Diyos ay hindi siya pababayaan. Ganun din ang kanyang pamilya. Binili lang niya na magmahalan at subaybayan pa rin ang kanyang mga pamilya, although kung siya man ay mawala o ano man mangyari sa kanya. So kuya, have a good day with the Lord. Thank you. Marami pong salamat sa mga nakiramay at nakikiramay sa oras na ito. Hindi nyo po, yung iba po nakakakilala sa akin, yung iba po hindi. Ako po yung panganay na kapatid ni Silvestre. Maliliit pa lamang po kami. Madalas, merong hindi kami pinagkakaintindihan. Sinasabi nga po niya, kahit na hanggang ngayon, para kaming tubig at langis. Pero, pagkatapos naman po ng medyo konting pagtatalo, pero hindi naman po kami nag-aaway. Merong konting argumento. Pagkatapos po naman, peace na uli kami. Hindi po kami nagtataniman ng sama ng loob. Pero pagka po sinasabi niyang tubig at langis, gusto ko pong sabihin sa kanya na yung tubig at langis din, kahit paano pwedeng magkasama. Liligyan lamang po yan ng sabon. Hindi po ba? Siguro, marunong din kayong maghugas ng plato. Kapag kayong tubig o kahit na mantika na may sabon, naghahalo din po yon. Lumaki po kami na siya po ang lagi kong sinusubaybayan. Alam naman po yun na iba naming kapatid. Hindi po ako tumigil ng pagsubaybay sa kanya. Hindi po ako nagsawa. Hindi po ako sumuko. Kaya lamang po, sa palagay ko, siya ang sumuko. Wala na po ako magagawa. Yung pong hirap na dinanas niya sa pagkamatay. Dala ko po yun sa dibdib hanggang ngayon. Lagi ko po siya pinapanalangin. Higit kaysa sa sarili ko. Alam po yan ang iba naming kapatid. Pero, minsan nga po, iniisip ko, bakit nangyari ito? Siguro po,
pinagpahinga na kami pare-pareho ng Diyos. Dalangin ko lamang po kung sa sandali ng maghukom, makita ko pa rin siya. Dalangin ko rin po na malagpasan ko ang mga panahon ito sa tulong ng Panginoon Diyos. Malampasan po namin pare-pareho ang pangyayaring ito at para po yung kapatid ko, alam ko kung tahimik na siya, napagod po siya, pero ako po, hindi po ako sumusuko eh. Siya po sumuko. Hindi ko po talaga siya susukuan. Marami pong salamat sa inyo, sa mga naririyan.